Kabanata 351. Isang proud na ngiti ang pinakawalan ni Horson. Malabo niyang nakikita ang pangamba ni Richard at nagsimulang maging mas kumpiyansa. Tama ka. Kahit sino ka pa, gusto mong mamatay kung kalabanan mo ang tatay ko. Sa pagkakataong iyon, malamig na tawa ang narinig. Pagkatapos noon, isang kabataang lalaki na mga 23 ang edad ang nanguna sa kanilang mga subordinate at naglakad sa silid-aralan. Ang binata ay medyo gwapo, at siya ay mukhang maamo, ngunit ang aura sa kanyang paligid ay kasing tamis ng isang kutsilyo. Sino siya? Siya ang anak ng Southern King, si Fane Poole. Mr. Poole, dumating ka sa tamang oras. Si Horson ay mukhang hindi kapani-paniwalang masaya habang nagmamadali siyang lumapit upang ipakita ang kanyang paggalang. Sino ka? Nagtataka namang tumingin si Richard kay Fane. Brat, makinig ka dito. Ito ang anak ng hari sa Timog, si Fane Poole. Pagmamalaki ni Horson. Ang anak ng hari sa Timog. Nagulat si Richard. Nagulat din ang iba. Brat, hindi ka ba natuwa sa sarili mo ngayon lang? Tingnan natin kung gaano kayabang sa harap ni Mr. Poole. Tumawa si Horson. Iyon, umasim ang ekspresyon ni Richard. Hindi niya planong gumawa ng isang kaaway ng hari sa Timog, ngunit lumitaw ang kanyang kinatatakutan. Hindi niya inaasahan na biglang lilito dito ang anak ng Southern King. Kung hindi niya pinamamahalaan ng maayos ang mga bagay-bagay, at lumaki ang hidwaan sa pagitan nila, gagawin niya ang isang kaaway sa isang tulad ng Southern King nang walang dahilan. Ang mga resulta ay magiging mapaminsala. Brat, ang yabang mo ngayon lang. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo ngayon. Ang iyong mga kasanayan ay ganap na mababa sa paunawa ng Southern King. Ang Southern King ay napakaraming eksperto sa ilalim niya. Kung daron ka ng lahat, malulunod ka. Natuwa si Horson nang makitang tahimik si Richard. Tama iyan. Napakalakas ng Southern King. Walang kwenta kahit sanay si Richard sa martial arts. Ang isang hindi ordinaryong tulad niya ay mamamatay kapag nasaktan nila ang hari sa Timog. Anong iba't ibang uri ng taba sa katawan ang sinasabi sa iyo tungkol sa iyong kalusugan? Janice, dapat kausapin mo siya. Hilingin sa kanya na magmadali at humingi ng tawad. Kung siya ay taos-puso, maaaring magpasya itong si Mr. Poole na iligtas siya. Nagmamadaling sabi nina Lian at Horace. Alam nilang dalawa na ulila si Richard na walang-wala. Sa paggamit ng pera at kapangyarihan, kahit na si Theodore ay madaling maalis si Richard, pabayaan ang isang taong kasing kahangahangang anak ng Southern King. Kung gusto nilang patayin si Richard, mas madali ito kaysa pumatay ng langgam. Tama si Auntie Janice, masyadong mayabang ang kilos ng kaibigan mo, at nagsalita siya ng walang iniisip. Bago niya masaktan si Miss, siguraduhin mo lang na hindi niya tayo hilain kasama niya. Parehong galit na galit sina Mindy at Joey. Kahit si Richard ang may kagagawa ng lahat ng ito, at wala itong kinalaman sa kanila, nakatali pa rin sila kay Richard sa huli. Kung magalit si Richard kay Fane, baka mahuli rin sila dito. Nakaramdam ng matinding pagkabalisa si Janice. Alam niya na si Richard ay napakalakas, ngunit ang hari sa Timog ay maraming nasasakupan. Siya ay lubhang mayaman. Gaano man kalakas si Richard, walang paraan na makakalaban ni Richard ang hari sa Timog. Kung si Richard ay sasabak kay Fane, tiyak ang kamatayan. Bigla namang napuno ng pag-aalala ang mukha ni Janice. Gusto niyang hilingin kay Richard na humingi ng awa. Gayunpaman, sa mga bagay. Kabanata 352. Sa sandaling iyon, may biglang sumulpot na lalaki sa likod ni Fane. Walang iba kundi si Mason Shelton. Mr. Poole, huwag kang magalit. Hayaan mong ipakilala kita kay Mr. Wolf. Siya yung Richard Wolf na nabanggit ko sa iyo dati. Hindi lang siya Supreme Master, kamag-anak pa siya ng Shears. Parehong sina Harvey at Cynthia Shear ay kanyang mga kaibigan, pakilala ni Mason. Ano? Siya si Mr. Wolf. Natigilan si Fane. Nasa peak-acquired stage lang noon si Mason. Ito ay isang bagay na alam ng lahat. Gayunpaman, sa kanyang pakikipag-away kay Xander Long,
bigla siyang umunlad sa intermediate innate stage. Sa loob lamang ng ilang araw, bumuti ang kapangyarihan ni Mason ng 2 buong antas. Ito ay isang bagay na hindi kapanipaniwala sa mga martial artist. Nang malaman ni Fane ang tungkol dito, naging interesado siya. Agad niyang tinawagan si Mason para magtanong tungkol sa tea at nalaman niya si Richard kay Mason. Nagawa ni Richard na mapahusay si Mason ng 2 buong antas sa loob lamang ng 1 minuto. Hindi lang iyon. Sinabi pa sa kanya ni Mason na bata pa si Richard, ngunit isa ng Supreme Master. Nagkaroon pa nga si Richard ng relationship sa mga Shears, at parehong gumagalang sina Harvey at Cynthia kay Richard. Para sa isang napakabata para maging Supreme Master, kailangang maging henyo si Richard na walang katapusang potensyal. Kamag-anak pa niya ang mga Shears. Kailangan niyang magkaroon ng kakaibang background. Gusto agad ni Fane na makipagkaibigan kay Richard. Inimbitahan niya si Mason sa hotel para kausapin si Mason, at subukang ipapakilala si Mason sa kanya. Richard. Hindi niya akalain na lilito si Richard sa kanyang harapan bago pa magawa iyon ni Mason. Mr. Wolf, ito ang anak ng Southern King, Mr. Fane Poole, muling ipinakilala ni Mason kay Fane si Richard. Tumango si Richard, walang sinasabi. Gayunpaman, siya ay hindi kapani-paniwalang nababalisa, nag-aalala na si Fane ang magdudulot sa kanya. Gulo dahil kay Horson. Sa sandaling iyon, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hindi alam ni Fane ang iniisip ni Richard. Nang makita niyang medyo malamig ang reaksyon ni Richard, naisip niyang nagalit si Richard sa kanyang kay-abangan kanina. Sabik niyang inayos ang sarili, at biglang naging palakaibigan. Mabilis siyang naglagay ng ngiti sa kanyang mukha, Mr. Wolf, ako ang may kasalanan sa pagkakataong ito. Hindi ko alam kung sino ka, at baka nasaktan ka. Patawarin mo ako. Natigilan ang lahat sa sinabi ni Fane. Natahimik ang buong lugar. Eta, ano ang nangyayari? Napatulala si Horson. Napatulala si Theodore. Ang iba ay ganoon din. Ang Southern King ay isa sa pinakamakapangyarihang tao sa Springfield City. Bilang anak ng Southern King ang lungsod. Nakakalimutan ng mga regular na tao tulad nina Janice at Lian, kahit sa mga mata ni Theodore. Si Fane ay isang taong napakataas na hinding-hindi niya maasahan na mahawakan. Si Fane ay mas mahalaga sa isang tao. Inakala ng lahat na ulila lang si Richard na walang kapangyarihan at mamamatay sa harap ni Fane. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na si Fane ang hihingi ng tawad kay Richard sa halip. Kabanata 353. Hindi ba yun masyadong hindi kapanipaniwala? Gayunpaman, nang maalala nila ang pagpapakilala ni Mason, mabilis nilang napagtanto ang nangyari. Malinaw na sinabi ni Mason na si Richard ay isang Supreme Master, at nagkaroon pa ng relasyon sa mga Shears. Hindi sila manlalaban, kaya hindi nila alam kung ano ang Supreme Master, ngunit ang Shears ay isa sa 4 na dakilang pamilya sa Springfield City. Matagal na nilang narinig ang tungkol sa Shears. Ang katotohanan na si Richard ay may relasyon sa mga Shears ay ginagamit na walang paraan na si Richard ay isang walang kwentang piraso ng basura tulad ng iniisip nila. Nobela. Baka si Richard ay isang kamangha-manghang tao. Ang lahat ay nagsimulang mapagtanto ang katotohanan, at lahat sila ay naging manhid dahil sa pagkabigla. Mr. Poole, why masyado kang magalang? I wouldn't dare, hindi inaasahan ni Richard na hihingi ng tawad si Fane, at siya ay nahuli. Gayunpaman, mabilis niyang napagtanto na sinubukan ni Fane na maging palakaibigan, at hindi nagplano na gumawa ng isang kaaway sa kanya. Tamang-tama ito sa kanyang mga plano. Mr. Wolf, napakasaya kong nakilala ang isang bayaning tulad mo. Bakit hindi tayo magiging magkaibigan? Kung ayaw mo syempre. Ano sa tingin mo? Nakangiting sabi ni Fane. Hindi siya tanga. Akala niya ay Supreme Master si Richard, at may relasyon pa si Richard sa Tisha. Mga gunting. Paano niya magagawang kalabanin si Richard para sa isang bagay na walang halaga? Buti naman, tatanggapin ko. Tumango si Richard. Dahil sa pagiging magalang ni Fane, walang dahilan para mag-refuse siya. Yan.
Natigilan sina Theodore, Lian, at lahat. Hindi nila kailanman pinangarap na si Richard, na walang kabuluhan sa kanilang mga mata, ay hindi lamang makakatagpo ng isang relasyon sa mga Shears kundi maging kaibigan pa rin sa isang taong kasing hanga ni Fane. Ito ay hindi kapanipaniwala. Mababaliw na sila sa gulat. Siyempre, hindi lang sila ang nabigla. Lalong nabigla si Horson. Bilang isang dalubhasang martial artist, alam ni Horson kung gaano kalakas ang Supreme Masters. Hindi niya akalain na aabot sa ganoong antas si Richard kahit na napakabata pa niya. Natuwa pa si Richard. Sa Shears. Si Richard ay hindi isang taong kaya niyang masaktan. Gayunpaman, siya ay bulag kanina at na-offend na si Richard. Kung may gustong gawin si Richard tungkol dito, hindi niya gagawin. Hindi yun ang pinakamahalagang bahagi. Ang mahalagang bahagi ay ang katotohanan na kahit si Fane ay nagsisikap na maging free. Kitang-kita kung ano ang naghihintay sa kanya. Sa pag-iisip tungkol doon, kinilig si Horson. Hindi niya alam ang gagawin. Gayunpaman, siya ay isang mahalagang tao sa underworld at hindi isang pabaya na tao. Mabilis niyang alam ang gagawin. Nagmamadali siyang lumuhod sa harapan ni Richard. Mr. Wolf, ako ay ganap na may kasalanan ngayon. Patuloy akong nasaktan sa iyo. Humihingi ako ng pasensya. Patawarin mo ako, taos pusong pakiusap ni Horson. Bago pa makapagsalita si Richard ay humakbang na siya para humingi ng tawad. Mukhang mas sincere iyon. Sa kung gaano kataas si Richard, malamang na hindi masyadong maliit si Richard kung magpakita si Horson ng sink. Mr. Drew, tumayo ka na. Kabanata 354. It wasn't such a big deal, hindi mo kailangang gawin ang lahat ng ito. Gayunpaman, dapat pa rin akong magbigay sa iyo ng kanilang payo. I hope you will not be so tyrannical in the future, sabi ni Richard. Hindi siya maliit na tao. Hindi niya kailanman binalak na panagutin si Horson. Higit pa rito, si Horson ay humingi ng tawad ng taos puso ngayon, walang paraan na magagawa niya. Salamat. Salamat sa pagiging maawin, Mr. Wolf. Masayang tumayo si Horson. Horson, sabihin mo sa akin. Ano nga ba ang nangyari? Ano ang nangyari sa pagitan ninyo ni Mr. Wolf? Tanong ni Fane si Almy. Kahit na napatawad na ni Richard si Horson, kailangan pa rin niyang malaman kung ano talaga ang nangyari. Kung si Horson ay gumawa ng anumang kasamaan na labag sa mga patakaran ng underworld, hindi niya hahayaang makatakas si Horson kahit na patawarin siya ni Richard. Ito ang nangyari. Hindi naglakas loob si Horson na itago ang lahat at ipinaliwanag sa detalye ang nangyari, kasama na ang nangyari sa pagitan nina Richard at Theodore. Sinabi ni Theodore kay Horson na nasira ang pinto dahil nakipag-away kay Richard ang mga nasasakupan ni Theodore. Yung bulok na Wyatt Group. Isang kumpletong basurang tulad niya nang nang-ahas na labanan si Mr. Wolf. Hindi mo alam ang lugar mo. Malamig na tumingin si Fane kay Theodore. Napakatalam ng titig na iyon, at naramdaman ni Theodore ang lamig sa kanyang puso. Takot na takot ang kanyang mga binti ay naging jelly, hindi alam kung ano ang gagawin. Mr. Wolf, dahil pareho tayong magkaibigan, hayaan mo akong tulungan kang hawakan ito. Kunin mo ito bilang tanda ng ating pagkakaibigan. Tumingin si Fane kay Richard, ngumiti. Gusto niyang makakuha ng pabor kay Richard. Sa totoo lang, naging kaibigan niya si Richard dahil may itatanong siya kay Richard. Kung maaari siyang makakuha ng pabor mula kay Richard dahil dito, kung gayon ito ay makikinabang lamang sa kanya. Kung gayon. Fine, sabi ni Richard pagkatapos ng kanilang pag-aalangan. Wala siyang planong pakialaman ang isang idiot na tulad ni Theodore, ngunit nang maisip niya kung gaano kahirap ang ginawa ni Theodore para kay Janice, at ang katotohanan na gusto ni Theodore na ipadala siya sa kulungan, medyo galit siya. Para pigilan ni Theodore na gawin ang anumang bagay kay Janice sa palabas, naramdaman niyang ang pagbibigay ni Fane ng ilang babala ay malamang na sapat na para takutin si Theodore. Gayunpaman, minamaliit niya ang mga tao sa underworld. Laking gulat niya sa sumunod na sinabi ni Fane. Mason, mag-order ka na.
Anumang mga kumpanya na nagtatrabaho sa The Wyatt Group ay dapat na ihinto ang kanilang cooperation sa loob ng 3 araw. Gusto kong magsara ang Wyatt Group para sa pagkabangkarote sa loob ng 3 araw. Kung ang anumang kumpanya ay hindi sumunod o gumawa ng anumang bagay sa dilim, kung gayon sila ay magdurusa sa parehong kapalaran. Malamig na utos ni Fane. Ano? Natigilan si Theodore. Hindi siya naglakas loob na pagdudahan ang sinabi ni Fane. Sa katayuan ni Fane bilang anak ng Southern King, at sa kapangyarihan ng Southern King, napakadali ng pagpatay ni Fane sa kanilang kumpanya. Hanggat sinabi ni Fane ang kanilang mga salita, ito ay sapat na upang sirain ang kanilang kumpanya. Huwag. Mr. Paul, alam ko na ang mga pagkakamali ko ngayon. Patawarin mo ang aming pamilya. Si Theodore ay ganap na nawalan ng pag-asa. Lumuhad siya sa harap ni Fane, at patuloy na nagsusumamo. Nagkamali siya sa pagkakataong ito. Kung kasama niya ang Wyatt Group, paano niya hinarap ang kanyang pamilya? Isa pa, nasanay na siya sa marangyang buhay. Paano siya mabubuhay kung nagsara ang kumpanya? Kabanata 355. Sinisira niya ang lahat sa pag-iisip. Ang mahinang karakter. Walang kwenta kung magmamakaawa ka. Tiningnan ni Fane si Theodore ng masama. Sa una, naisip niya na si Theodore ay dapat na isang taong may ilang gulugod upang maglakas loob na pumunta muli sa street. Richard. Hindi niya inaasahan na ganito kaina si Theodore. Laging iginagalang ng underworld ang mga may determinasyon. Kung si Theodore ay may higit na backbone, maaaring mas tingnan ni Fane si Theodore. Kung titingnan kung paano kumilos si Theodore, lalo na siyang nakaramdam ng pang-aalipusta. Nobela. Nang makitang hindi ito natinag ni Fane, nakaramdam si Theodore ng lamig sa kanyang puso. Gayunpaman, nagkaroon siya ng ideya sa kanyang pagkataranta. Mabilis niyang napagtanto kung sino ang pangunahing tauhan sa buong pangyayaring ito. Si Fane ay kumilos dahil kay Richard, kaya ang totoong taong humawak kay Wyatt Group sa kanyang mga kamay ay si Richard. Mr. Wolf, kanina lang ako naging bulag at patuloy na sinasaktan ka. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Magpakita ng kaunting awa at patawarin mo ako. Nagmamadaling lumuhad si Theodore sa harapan ni Richard, na patuloy na nagsusumamo. For the sake of the company and his life of luxury, wala na siyang pakialam sa kanyang dignidad bilang tao. He plays it incredibly hard, hindi man lang alintana ang hitsura niya. I swear na lalayuan ko si Miss Janice in the future. I won't ever have any thoughts for her, and not pester her, nagmamadaling paniniguro ni Theodore. Nagkaroon siya ng conflict kay Richard dahil mismo kay Janice. Matapos masaksihan ang napakalaking kapangyarihan ni Richard, na kayang tukuyin ang buhay o kamatayan ng kanyang pamilya sa isang salita lamang, napagtanto niya kung gaano siya katanga para makipag-away sa isang babaeng kasama ni Richard. 10 beses man ang lakas ng loob niya ay hindi na niya iisipin pa na makasama pa si Jancy. Nang nasaksihan ang eksenang iyon, nagulat si Lian, Mindy, at ang iba pa. Hindi nila akalain na si Theodore na parang napakayaman at makapangyarihan ay lumuhad sa harap ni Richard. Samantala, biglang naging makapangyarihan si Richard na inakala nilang ulila na walang-wala. Tao. Ang mas nakakapagbiro pa ay ang Pal-Aegean nilang kinukutya si Richard alang-alang kay Theodore. Napatingin silang lahat kay Richard. Sinampal sila ng malupit na katotohanan sa mukha. Si Richard, na labis nilang minamaliit, ay nasa kamay ni Theodore. Ang kanyang kapangyarihan at kakayahan ay higit pa kaysa kay Theodore. Ito ay lumampas sa kung ano ang maaari nilang isipin. Bigla silang nakaramdam ng matinding pagkabalisa, hindi alam kung ano ang gagawin. Maasim ang ekspresyon ng mukha ni Lian. Si Richard ay mas mahusay kaysa sa mayabang na si Theodore sa lahat ng paraan, maging ito ay kapangyarihan, kabab ang loob, o lu. Gayunpaman, minamaliit niya ang isang taong kasing husay ni Richard para sa kapakanan ng pabor ni Theodore. Sinubukan niyang isama ang kanyang anak kay Theodo. May mali ba sa ulo niya? Kung kinasusuklaman siya ni Richard dahil doon at nagpa siya na makipaghiwalay sa kanyang anak, hindi ba niya masisira ang kanyang dao?
Sa pag-iisip niyan, parang sasampalin niya ang sarili niya sa mukha. Mr. Wolf, pabayaan mo na ako. Let the Wyatt Group of this one time, patuloy na pagmamakaawa ni Theodore. Yan, napatigil si Richard doon. Gusto lang niyang turuan ng leksyon si Theodore na may magaang parusa. Ang pagsira sa buong kumpanya ay sobra. Kabanata 356. Gayunpaman, pumayag na siya na hayaan si Fane na harapin ang lahat. Kung salungatin niya ang kanyang mga salita, maaaring mapahamak ito kay Fane. Hindi ito masyadong angkop. Nang makitang tila maraming gustong sabihin si Richard kay Fane, hindi pinabayaan ni Theodore ang pagkakataong mawala. Nagpatuloy siya sa pagsusumamo habang kinukunan niya ng lihim na tingin si Joey, umaasang tutulong si Joey. Naintindihan naman agad ni Joey ang gusto ni Theodore. Kahit na gusto niyang protektahan ang kanyang sarili at ayaw niyang makaladkad pababa, ang Wyatt Group ay itinuturing na kliyente ng kanyang pamilya. Ang maliit na kumpanya ng kanyang pamilya ay umasa sa Wyatt Group upang mabuhay. Kung ang Wyatt Group ay tuluyang nawasak, ang kanyang kumpanya ay susunod din. Sa kabilang banda, kung nagawa niyang tulungan si Theodore na tulungan ang problemadong lugar na ito, pakikitungo siya ni Theodore ng maayos sa hinaharap. Pagkatapos, sa tulong ng Wyatt Group, magiging matagumpay ang kumpanya ng kanyang pamilya. Nobela. Para sa kapakanan ng kanyang kita, si Joey ay nagdikit ang kanyang mga ngipin at nagpas siyang subukan ito. Mindy, bakit hindi mo tulungan si Mr. Wyatt na lumabas? Hinayla ni Joey ang braso ng kasintahan at bamulong. Hindi niya kilala si Richard. Hindi siya makapagsalita sa harap ng malalaking figure tulad nina Richard at Mindy. Isa pa, wala rin siyang lakas ng loob. Napilitan siyang umasa sa kasintahan. Baliw ka. Ang dami naming masasakit na sinabi kay Richard ngayon lang. Dapat tayong magpasalamat sa langit na hindi niya tayo sinisisi. Hinihiling mo sa akin na tulungan si Mr. Wyatt. May sakit ka ba? Sinama ng tingin ni Mindy si Joey na parang tanga. Alam ko, ang ibig kong sabihin ay. Palihim na sinulyapan ni Joey si Janice. Naintindihan naman agad ni Mindy. Gayunpaman, pareho sina Richard at Fane ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihang mga tao. Natigilan siya sa pagpapakita ng puwersa ngayon, kaya medyo nag-alinlangan siya. Hindi naglakas loob na gumawa ng anumang gulo. Mindy, hindi mo ba gustong magpakasal bago ito? Kung nagawa mo ito, isusulong ko kaagad sa iyo mamaya. Nagmamadaling sabi ni Joey, gamit ang trump card niya. Noon, hindi siya pumayag na pakasalan si Mindy dahil pakiramdam niya ay hindi siya sapat para sa kanya ang background ng pamilya ni Mindy. Gusto niyang magsama pa ng 2 o 3 taon bago siya magdesisyon. Gayunpaman, iba na ang sitwasyon. Ang tinaguriang kasintahan ni Janice ay si Richard, isang hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Lalaki. Si Mindy ay pinsan ni Janice. Kung pinakasalan niya si Mindy, mas makikilala niya si Janice at magagamit niya si Janice para makipagkaibigan kay Richard. Pagkatapos nito, basta-basta na lang mapayaman ni Richard ang kanyang pamilya sa isang kapritsyo. Hindi kalabisan na sabihin na hindi si Mindy ang dapat na nagmamakaawa sa kanya na pakasalan siya, ngunit sige, sinabi mo. Biglang na-motivate si Mindy. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Joey. Gusto lang niyang magmadali at pakasalan si Joey para maibigay ang kanilang relasyon. Nakahinga ng maluwag si Joey. Hindi pinabayaan ni Mindy ang pagkakataon na agad na naglakad papunta kay Yonek. Nang nasa tabi na niya si Janice, bamulong si Mindy sa tenga ni Janice, umaasang tulungan ni Janice si Theodo. Nako, naiintindihan ko. Let me try, baka hindi ganoon kagusto si Janice kay Theodore, pero mabait na siya. Higit pa rito, ang kanyang relasyon kay Mindy ay palaging maganda. Nang magtanong si Mindy, bahagya siyang nag-alinlangan. Kabanata 357. Richard, parang maiiyak na si Theodore. Sa tingin ko alam ko na niya ang mga pagkakamali niya. Bakit hindi na lang natin hayaan na ganito? Lumapit si Janice kay Richard at sinabing, "Oh, sige," sabi ni Richard pagkaraan ng ilang sandali.
Hindi niya kailanman binalak na gumawa ng isang bagay na napakatindi kay Theodore. Since Janice voiced out it, pumayag na siya. Mr. Poole, salamat dito. Tatandaan ko ang pabor. Gayunpaman, pakiramdam ko ang pagpapatawad ay isang bagay na mahalaga sa akin. I don't think this is such a big deal, so why not we just spare him, ani Richard. Kahit na medyo masakit ito kay Fane, ipinahiwatig niya na tatandaan niya ang pabor. Hindi niya akalain na hindi magiging masaya si Fane sa napakaliit na bagay. Sige, gagawin namin ang sinabi mo, napaka-carefree ni Fane. Gusto lang niyang makakuha ng pabor kay Richard. Dahil tinanggap na ito ni Richard, wala na siyang pakialam kahit ano paman. Sige, maaari kang mawala ngayon. Tumingin si Fane kay Theodore at malamig na sinabi. Oo, oo. Salamat Mr. Wolf, salamat Mr. Poole. Mukhang dumaan lang si Theodore sa isang malaking hamon. Basang-basa na sa pawis ang likod ng shirt niya. Hindi na siya naglakas loob na manatili doon ng ilang saglit pa habang nagmamadaling gumapang pataas at nag-aagawan palayuway. Nang mawala si Theodore, ngumiti si Fane at sinabing, Mr. Wolf, may gusto akong itanong sa iyo. Libre ka ba ngayon? Ano ito? Curious na tanong ni Richard. Pag-usapan natin ito sa ibang silid, iniaya ni Fane. Oh, sige, tumanggo si Richard. May utang siyang pabor kay Fane, kaya hindi niya maaaring tanggapin ang imbitasyong iyon. Janice, sasama ako kay Mr. Poole saglit. Bakit hindi muna kayo kumain, sabi ni Richard kay Janice. Matalim ang mata ni Horson at agad na sinabi kay Horace at sa iba pa, lahat, sira ang kwarto, sumama ka sa akin. Dadalhin kita sa bago. At saka, maaari kang mag-order ng kahit anong gusto mo. Magiging libre ang lahat. Oh salamat! Nagpasalamat si Horace at iba pa. Pagkatapos ng tanghali, agad silang dinala ni Horson sa isang marangyang bagong silid. Dumating sina Richard at Fane sa kabilang kwarto. Si Fane, Mason, at Richard lang ang nasa kwartong iyon. Mr. Wolf, please sit, pagkasabi ni Fane, umupo na silang tatlo. Mr. Poole, ano ang kailangan mo sa akin? Diretsyong sabi ni Richard. Ganito, nabalitaan ko kay Mason na isa kang Supreme Master. Sa loob lamang ng higit sa 1 minuto, namamahala ka. Sa totoo lang, ako ay kasalukuyang nasa initial innate state, at ang aking mga kasanayan ay masyadong mahina. Noon pa man ay gusto kong mangyari. Siguro kung mabibigyan mo ako ng S. Siya ay medyo bata, at hindi lahat ng talented pagdating sa martial arts. Kaya, kabilang sa mga nagtanong ng mga batang numero sa Springfield City, siya ay itinuturing na mas mababa sa average. Ito ay palaging isang bagay na lubos na nakaapekto sa kanya. Nais niyang mabilis na pagbutihin ang sarili upang hindi niya madungisan ang pangalan ni Haring Timog. Yan. Mr. Poole, magtatapat ako. Nakatulong lang ako kay Mason na mag-level up sa huling pagkakataon dahil sa isang C. Kabanata 358. Tinulungan lang niya si Mason sa ilang panloob na pinsala sa huling pagkakataon. Ang lahat ng aktwal na enerhiya na naipon ni Mason sa paglipas ng mga taon ay sumambulat, na kung paano nag-level up ng husto si Mason. Si Fane ay walang anumang nakatagong pinsala, kaya walang paraan na magagawa niya ito. At saka, nasa intermediate acquired state lang siya pagdating sa martial arts. Malayo siya. Galing ni Fane. Kahit na gusto niyang bigyan si Fane ng ilang mga payo, hindi niya magawa. Kaya ganyan, nag-overthink ako, sobrang disappointed si Fane. Sa totoo lang, alam niya na ang mga martial artist ay kailangang gumawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon. Walang totoong mga shortcut. Malaki ang naitulong ni Richard kay Mason ay marahil dahil sa isang malaking pagkakataon. Maaaring ito ay ginagaya. Kung hindi, napakawalang katotohanan kung matutulungan ni Richard ang iba na madaling umunlad ng ganoon. Kung titingnan kung gaano kadismaya si Fane, medyo nag-alinlangan si Richard. Tutal, tinulungan lang siya ni Fane, ngunit walang paraan si Richard para ibalik ang pabor. Medyo masama ang pakiramdam niya.
Hindi naman parang wala na talagang pag-asa. I have something you can try, sabi ni Richard. Ano ito? Nakuha agad nito ang atensyon ni Fane. Ito ay isang energy nurturing pill. Magkaroon muna ng isa at tingnan kung paano ang mga epekto. Naglabas si Richard ng puting bot at kumuha ng energy nurturing pill mula rito. Inabot niya ang isa kay Fane. Yan. Saglit na nag-alinlangan si Fane, ngunit pakiramdam niya ay walang sama ng loob sa pagitan nila ni Richard, kaya hindi dapat magkaroon ng dahilan si Leon para saktan siya. Kaya, inalis niya ang kanyang hinala at nilunok ang tableta. Ang tableta ay natunaw at mabilis na naging alon ng totoong enerhiya na pumuno sa kanyang katawan. Will and Eva really had no shame when they did this. Dali-dali niyang iminulat ang kanyang mga mata at malabo niyang naramdaman ang totoong enerhiya na dumadaloy sa kanyang sentro ng enerhiya. Biglang lumuwag ng kaunti ang bottleneck niya. Gumagana siya. Pakiramdam ko malapit na akong gumawa ng breakthrough. Hindi ka pani-paniwalang nasa sabik si Fane. Napagtanto niya kaagad na may pambihirang bagay ang ibinigay sa kanya ni Richard. Buti naman gumana, nakangiting sabi ni Richard. Kahit na hindi sapat ang isang solong tableta para tulungan si Fane na magtagumpay, nagagawa pa rin itong alisin ang bottleneck na nararanasan ni Fane. Hindi masyadong malayo si Fane mula sa power-up. Mr. Wolf, anong klaseng tableta ito? Maaari itong mapabuti ang lakas ng isang tao. Kung mayroon pa akong kaunti, baka ako na. Ito ay isang energy nurturing pill. Nitong palakasin ang iyong lakas, at maaaring madagdagan ang rate ng iyong pagsasanay. Gayunpaman, sa iyong kasalukuyang mga antas, maaari kang kumuha ng isa bawat 2 o 3 araw. You can't take too much, simpleng paliwanag ni Richard. Isa lang kaya ko every 2 or 3 days. Sayang naman, ang hinaing ni Fane. Kinailangan niyang iwaksi ang kanyang intensyon. Gayunpaman, naisip niya ito. Naramdaman na niya na malapit na siyang mag-improve. Ito ay isang bagay na W. Hanggat nagpatuloy siya sa pagsasanay ng maayos, magagawa niyang makapasok sa intermediate innate stage I. Siyempre, kung mayroon siyang energy nurturing pills, magagawa niya ito sa loob ng 1 linggo. Mr. Wolf, ang iyong mga table tasks ay kamangha-mangha. Wala pa akong nakitang kahangahangang bagay noon. Nobela. Siguro kung papayag ka bang ibenta ang mga ito sa akin. Bigyan mo lang ako ng presyo, umaasang sabi ni Fane. Mr. Paul, pasensya na. Kailangan kong gamitin ang mga ito. Hindi ko sila mabenta. Kabanata 359. Umiling si Richard bilang pagtanggi. Ang energy nurturing pills na kasama niya ay ang may pinakamagandang epekto. Nais niyang iwanan ang mga ito para sa kanyang sarili, sina Iris at Luisa, kaya hindi niya maaaring ibenta ang mga ito sa sinuman. Kanina, handa siyang magbigay ng isa kay Fane dahil may utang siyang pabor kay Fane. Wala ka ba talagang ibebenta? Hindi ko kailangan ng ganoon karami. Kahit 3 o 5 gagawin, hindi nagbigay si Fane. Pataas. Kahit na hindi niya alam kung saan nakuha ni Fane ang mga tabletang iyon, alam niya na ang energy nurturing pills ay kamangha-manghang bagay para sa mga martial artist. Ito ay hindi kapani-paniwalang bihira, kaya't hindi payag si Richard na ibenta ito ay hindi rin mali. Gayunpaman, nakita niyang may hindi bababa sa ilang dosina si Richard sa bote. Hanggat handa si Richard na magbenta ng kaunti sa kanya, makukuntento na siya. Hindi siya naghangad ng sobra. Mr. Paul, huwag kang mataranta. Kung gusto mo ng energy nurturing pills, hindi ganoon kahirap. Ang shares ay nagtatag ng isang bagong kumpanya na tinatawag na Synth-Hyen Group. Ang mga tabletang ito ay ginawa nila. Sa loob lamang ng 2 o 3 araw, opisyal na magsisimula ng negosyo si Synth-Hyen. Pagkatapos, maraming energy nurturing pills at iba pang bagay ang ibebenta. Nakangiting sabi ni Richard, maikling ipinaliwanag ang sitwasyon. Kahit na siya ang chairman ng Synth-Hyen, kailangan niya ng tulong sa pamamahala ng kumpanya. Kaya, ang kumpanya ay pansamantalang nasa ilalim ng shares, at si Cynthia ang namamahala dito.
Bagay na tinalakay niya kay Elder Shear. Si Synth Ion. Mr. Wolf, sa akin ka sa Synth Ion Group ay mayroong maraming energy nurturing pills na maaaring ibenta sa dami. Nagulat si Fane. Alam niyang malapit si Richard sa Shears. Dahil ang mga tabletang iyon ay ginawa ng isang kumpanya sa ilalim ng Shears, normal para kay Richard na malaman ang mga panloob na gawain. Nahulaan pa niya ang mga tabletang iyon na nasa kamay ni Richard ay malamang na galing kay Shears. Siyempre, hindi niya alam na si Richard mismo ang gumawa ng mga tabletang iyon. Kung hindi, malaglag ang kanyang panga. Tama iyan. Kung ang pinag-uusapan mo lang ay ang energy nurturing pills, dapat mayroong mahigit 10,000 pills. Sabi ni Richard sabay tango. Mabuti, nakakamangha. Tuwang-tuwa si Fane. Nagdesisyon na siya na marami siyang bibilhin kapag nagsimula na ng operasyon si Synth Ion. Sa hinaharap, mas madali niyang maabot ang mas matataas na lugar sa tulong ng mga tabletang iyon. Hindi niya mapalampas ang isang bagay na napakaganda. Mr. Paul, mayroon ka pa bang kailangan? Kung hindi, gusto kong maabyutan si Janice at ang pamilya niya. Tumayo si Richard at nagdahan-dahan. Oo, sige. Mr. Wolf, iwan mo sa akin ang iyong contact. Kung kailangan mo ako para sa anumang bagay sa hinaharap, ipaalam lamang sa akin. Gagawin ko ang lahat para matulungan ka, nakangiting sabi ni Fane. Pagkatapos noon, nagpalitan silang dalawa ng contact, at umalis na si Richard. Sa kabilang kwarto, sa utos ni Horson, mabilis na dinala ng mga empleyado ang pinakamasarap na pagkain ng resora. Nang maayos na ang lahat, umalis na si Horson at ang mga empleyado. Nobela. Hindi na nakapagpigil pa si Lian. Hinailan niya ang kamay ng kanyang anak at tinanong, Janice, sino ba talaga? Anong boyfriend? Natagpuan ni Janice ang sarili na panandaliang naguguluhan. Siyempre si Richard yun. Tuwang-tuwang sabi ni Lian. Kanina, nasaksihan niya ang kapangyarihan at koneksyon ni Richard. Si Richard ay nobyo ng kanyang anak, na ang ibig sabihin ay in-law. Kung mas malakas si Richard, mas masaya siya. Siya ay hindi kapani-paniwalang nasa sabik. Kabanata 360. Richard. Sa wakas ay naalala ni Janice kung paano niya ginamit si Richard kanina. Nay, mali ang pagkakaintindi mo. Buti na lang kaibigan ko si Richard. Hindi ko siya boyfriend. Ginamit ko lang siyang gumanap bilang boyfriend ko para itigil ang engagement ngayon lang, awkwardly smiled Janice. Ano? Hindi mo siya boyfriend? Parang tinamaan ng kidlat si Lian. Agad na napangiti ang ngiti niya. Sa mukha niya. Mom, anong nangyari sa'yo? Kakaibang tanong ni Janice. Hindi, imposible yun. Inamin niya na boyfriend mo siya ngayon lang. Paano siya nagpanggap? Umiling si Leanan, hindi matanggap ang malupit na katotohanan iyon. Di ba sabi ko pinaglalaroan lang niya ako? Hindi ko siya boyfriend, paliwanag ni Janice. Nang makitang tila hindi nagsisinungaling ang kanyang anak, lumubog ang kalooban ni Lian, hindi ito matanggap. Janice, huwag kang tanga. Hindi mahalaga kung boyfriend mo si Richard o hindi. Hindi siya gumawa ng malinaw na tumatanggi sa ngayon. Nangangahulugan ito na dapat ay medyo interesado siya sa iyo. Okay lang kung hindi mo siya boyfriend ngayon W. Kailangan mong samantalahin ang iyong mga pagkakataon sa hinaharap. Siguraduhin mong magiging boyfriend mo agad siya. Lin pinayuhan. Hindi ka ba tutol na kasama ko siya? Bakit nagbago ang isip mo? Nagulat si Janice. Siya ay lubos na naguguluhan sa ginagawa ng kanyang ina. Noon iyon, ngayon. Ang katotohanan na si Richard ay may kaugnayan kay Shears at Mr. Paul ay pinatay na siya. Isang taong kamangha-mangha. Walang masyadong lalaki na katulad niya. Hindi mo siya dapat hayaang makawala. Payo ni Lian. Tama iyan. Janice, tama ang nanay mo. Bata pa si Richard, at makapangyarihan. Siya ay mas mahusay kaysa sa marami sa iyo at mahusay na mga tao sa paligid. Kailangan mong samantalahin ang pagkakataon. Kung hahayaan mo siyang makaalis, pagsisisihan mo ang iyong buhay. 11. Parehong pinayuhan ni Mindy at Joey si Janice. Iyon. Si Janice ay lubos na natigilan.
Nang nasa paligid na si Theodore, pinilit siya ni Lian at Mindy na pumunta sa isang sulok para makipag-ugnayan siya sa kanya. Theodore. Ngayong sa wakas ay wala na si Theodore, hindi niya inaasahan na ang kanilang target ay lilipat kay Richard. Ito ay wala sa kanyang inaasahan, at nahuli siya nito. Nay, regular na tao lang si Richard tulad natin. Malamang siya ay medyo sanay, ngunit hindi siya maganda mangha gaya ng iniisip ng lahat, malungkot na sabi ni Janice. Iba ang pananaw niya kay Lian at sa iba pa. Sa kanilang pagtitipon noong huling pagkakataon, nakita niya si Cynthia na nagdulot ng eksena, at alam niyang kliyente si Cynthia. Ng kumpanya ni Richard. Nobela. Nahulaan niya na napaka-ordinaryo lang ng relasyon ni Richard kay Cynthia. Hindi ibig sabihin na ganoon si Richard. Nakabaon sa shares. Tungkol naman kay Fane, ito ay ganap na dahil kay Mason. Noon, nanalo si Mason sa martial arts ni Richard. Alam ni Janice na gustong mapalalim ni Mason si Richard. Pakiramdam niya ay handang kaibiganin ni Fane si Richard alang-alang kay Mason. Sa huli, mas magaling si Richard kaysa dati sa kolehiyo. Gayunpaman, hindi niya akalain na si Richard wa. Gayunpaman, hindi niya sinabi iyon, kaya hindi natuloy ang kanyang ina. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Richard. Janice, anong pinagsasabi mo? Nakangiting tanong ni Richard sabay upo sa tabi ni Janice.